Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gabriel Bertudaso at narito po tayo ngayon upang talakayin ang ilan sa mga malagang isyung kinakarap ng ating lipunan. Mula sa environmental awareness, good governance, graft and corruption, unemployed, hanggang patungkol sa child abuse. Para sa unang balita ng environmental awareness, maraming eksperto ang naniniwala na ang kakulangan sa kaalaman ng mamamayan tungkol sa kalikasan ay malaking dahilan ng paulit-ulit na sakuna tulad ng baha at landslide. Hanggang dibdib ang baha sa Navotas City sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Isa sa mga itinuturong dahilan ng baha ang hindi natapos na dike. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, binaha ang Navotas. Sumabay pa ang high tide kaya lalong tumaas ang tubig. No choice tuloy ang mga residente kundi suungin ang abot tuhod na baha sa M. Naval Street. Tulad na lang ng mag-asawang ito na kailangan pang dalhin ang anak sa ospital sa Quezon City. Humingi po kami ng rescue po kasi yung anak po kasi dadialysis ngayon eh. Wala kami masasakyan. Pwede available na kahit ihatid lang po sa ano lang po. Masama wala ng tubig. Lampas tuhod pa rin ang baha dito sa kahabaan ng M. Naval Street sa Navotas. Kagabing araw ay umabot pa ito ng hanggang bewang at Problema pa raw ng Navotas CDRRMO kung paano lilinisin ang mga nagsilutang na basura. Sa mga otoridad, bumaha sa Navotas dahil sa pag-apaw ng tubig sa hindi tapos na dike. Pinalala pa yan ng high tide at storm surge. Ininspeksyon nga kanina ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang coastal dike sa Navotas. Malayo pa lang, kita na ang mga butas sa dike. Halos 2 floors yung taas nung bato ng tubig dagat dito eh. So you can just imagine, ganun kataas, pasok lahat sa communities dito. Mantay na yung tubig dagat eh. Kasi nga high tide, tapos may surge ka pa man napapasok, so talagang umapaw. Pero hindi po sapat ang kaalaman lamang. Kailangan ng aksyon. Dito pumapasok ang edukasyon na dapat hindi lang dapat theory, kundi actual practice gaya ng waste segregation at disaster drills. So sa naman ng climate change, may moral at practical na responsibilidad ang lokal na pamahalaan na magpatayo ng disaster resilient infrastructure tulad ng maayos na drainage at seawalls. Hindi po ito luho, ito ay proteksyon ng buhay. Pagdating sa community-based preparedness, mas epektibo po ang mga programang mismong komunidad ng kasali dahil mas mabilis ang aksyon at mas mataas ang tiwala ng tao kumpara sa puro utos mula sa itaas. Hundreds of disasters happen every year. We can't always prevent them from happening, but we can limit the scale of devastation, which is where disaster risk reduction, DRR for short, comes into play. So here are 10 things you should know about DRR. 1. We'll start with a rundown of facts from 2001 to 2010. In that time span, disasters caused nearly $1 trillion worth of damage. That's more than the value of Google, Walmart, and Toyota combined. A staggering number of people lost their homes, 28 million. That's the entire population of Australia. Disasters claimed 1.1 million lives over the course of the decade, an average of 300 deaths each day. 2. Think you know what a natural disaster is? Surprise, there's really no such thing as a natural disaster, only natural hazards, like floods, earthquakes, and tsunamis, or man-made hazards, like riots and conflicts. Our vulnerability to these hazards determines their impact. Simply put, disaster risk equals hazard times vulnerability. 3. Disasters expose inequalities. The more vulnerable the population, the worse the disaster's impact will be. When an earthquake strikes a poor country, more deaths and more economic losses will likely occur than when it hits a rich country. And in any country hit by a disaster, the most vulnerable and excluded suffer most. 4. DRR means managing disasters, which requires managing risks with different tools. Hard interventions include protecting buildings and infrastructure,
Soft interventions include education and training. These tools are part of a broader initiative to make communities more resilient by ensuring they have more capacity to cope with a range of threats, from environmental to socioeconomic. 5. The approach taken to address one disaster may unexpectedly lead to further disasters. For example, you may grow more rice to alleviate malnutrition, but rice requires heavy irrigation and mosquitoes breed in standing water, which can lead to more malaria cases. 6. Disaster response needs to involve local people. Communities have a wealth of valuable skills and knowledge to offer. Working closely with local people helps them develop the skills needed to handle future disasters, like rebuilding homes or search and rescue. 7. DRR can help create positive change. It can make communities more safe and secure, making it easier to focus on long-term development aims, like building hospitals and training teachers. 8. Caring about DRR also means caring about climate change. Increasingly unpredictable weather brings new challenges, like higher crop prices and conflict over natural resources. These challenges make it harder for communities to adapt, cope, and respond to risks. Helping people deal with climate change will support efforts to make disasters less destructive and disruptive. 9. DRR also needs to account for changes in how people live. For example, more people are living in cities, exposing them to a larger number of hazards, from diseases to gang violence to floods. 10. Disaster risk is everyone's business. Anyone working on development or aid responses needs to think about disaster risk to make sure their efforts don't end up putting more people at risk. Collaboration is also key. Organizations can achieve more by working with one another and with civil society groups. Kung susunod natin tatalakay ang good governance. Ano nga ba ang good governance? Ang good governance ay hindi lang kawalan ng korupsyon. Ito ay may kasamang transparency, accountability, rule of law, participation, efficiency sa developing country. Kasusukat ito sa serbisyong publiko, tiwala ng mamamayan at paggamit ng pondo. Technology and transparency. Sa panahon ng digital age, malaki ang papel ng teknolohiya. Mga open data portals ay nagbibigay ng daan upang makita ang publiko ang budget at masusuri ang mga proyekto. Papanagot ng mga opisyal, mayroon ding blockchain technology na pwedeng gamitin upang maiwasan ang dayaan. Citizen participation. Ang citizen participation ay pundasyon ng demokrasya. Bagamat minsan ay nagiging mabagal ang proseso, mas nagiging makatarungan at inclusive ang desisyon. Role of civil service. Ang isang professional at merit-based civil service ang nagsisiguro na kahit magpalit na administrasyon, tuloy-tuloy ang serbisyo sa mamamayan. There are 8 characteristics of good governance that are necessary for the proper management of public administration, and they are participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus-oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, as well as accountability. In this video, we will list and briefly discuss the 8 characteristics of good governance in relation to public administration. Welcome back to Public Administration 101, proudly brought to you by Kano Consultants. For professional advice you can trust, as indicated. In this video, we will list and briefly discuss the 8 principles of good governance. Now, let's get into today's video. As a starting point, let us explain what good governance is. Governance is a concept that has been around for a number of years and is commonly used by many people. This concept generally means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented or not implemented. In 1992, the World Bank released a report entitled Governance and Development, which set out its definition of good governance. The World Bank defined good governance as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. Another definition was provided by the United Nations, which refers to governance as
the exercising of political and administrative authority at all levels to manage a country's affairs. Governance is also said to comprise of mechanisms, processes, and institutions, through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences. Meanwhile, according to the International Monetary Fund, which is the IMF, governance is described as a broad concept covering all aspects of how a country is governed, including its economic policies, regulatory framework, and adherence to rule of law. Specific reference has also been made to democratic governance, which is essentially a process of creating and sustaining an environment for inclusive and responsive political processes and settlements. It is therefore clear that there is almost no consensus on the official definition of governance, because its use often depends on the intended purpose, the people involved, and the socio-political environment of the term. In general, Sunod po nating tatalakayin ang patungkol sa graft and corruption. Isa sa pinakamalaking problemang kinakaharap ng bansa ay ang graft and corruption, lalo sa malalaking ahensya ng gobyerno na umahawak ng bilyon-bilyong pisong pondo. Isa sa madalas mabanggit sa ulat ng Commission on Audit ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Halos 80 billion pesos ang nalustay sa kaban ng bayan dahil sa daan-daang ghost flood control projects ayon kay Senator Ping Lacson. Kaya katiting lang daw ang ibinalik na higit 100 milyong piso ni dating DPWH engineer Henry Alcantara. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 79 billion pesos. Ganyan kalaki ang tinatayang halagang nalustay umano sa mga guni-guni o ghost flood control projects mula pa noong 2016. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, base sa datos na nakuha nila mula sa DPWH. Sa higit 13,000 flood control projects, 494 daw dyan ang ghost projects. Ginastusan pero walang nangyari. Ayon sa mga audits reports at Senate investigation, may mga proyektong kalsada at tulay na over budget, substandard, and hindi man lang natapos. Ang masaklap ay ang perang ito ay mula sa buwis ng mamamayan. Kapag ang pondo ay para sa infrastruktura ay ninakaw, ang epekto nito ay sirang kalsada, mas mataas na aksidente, mas mabagal na ekonomiya, at pagkawala ng tiwala ng pampublikong mahalagang makaunawaan ng pagkakaiba ng individual at systematic corruption. Ang individual corruption ay tulad ng suhol na maliit sa opisyal, lagay para mabilis ang dokumento. Ngunit ang mas mapanganib ay ang systemic corruption, kung saan buong proyekto ang dinadaya. May sabwatan sa loob ng ahensya, normal na kickbacks at overpricing. Sa kaso ng ilang DPWH projects, ang corruption ay hindi gawa ng isang tao lamang, kundi isang network mula sa planning hanggang implementation. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap itong sugpuin. Anti-corruption mechanism and limitation. Mayroon tayong institution tulad ng Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Anti-Graft Courts, Senate at Congressional Investigations. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang korupsyon dahil sa mabagal na hustisya.
kakulangan ng political will, at minsan, proteksyon mula sa matataas na opisyal. Kung walang tunay na pananagutan ang korupsyon ay nagiging cycle, hindi insidente. Patungkol naman sa cultural and social roots of corruption, hindi rin natin may kakaila ang papel ng kultura, ang palakasan system o utang na loob, at ang paniniwalang normal lang yan. Hanggat tinatanggap ng lipunan ng ganitong pag-iisip, mananatili ang korupsyon. Kaya mahalaga ang values education, public awareness, at matinding media security. Huwag niyong iboto yan. Korap yan. Di ba nahatulan si Mayor ng salang graft and corruption? Korap! Narinig niyo na ba ang mga katagang iyan? Kung nakikinig ka o nagbabasa ng balitang pambansa o kahit lokal, malamang narinig niyo na ang katagang graft and corruption. Ngunit, ano nga ba muna ang graft and corruption? Kung hindi mo alam ang kahulugan at pagkakaiba ng dalawa, huwag kang mabahala dahil milyon-milyon ding mga Filipino ang hindi nakakaunawa sa konseptong ito. Tara, ating pag-usapan ang graft and corruption. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button. Malaki ang may tutulong nito sa ating channel. Para sa karaniwang mamamayan, ang terminong korupsyon ay halos kasing hulugan lamang ng paglabag sa batas. Gayunpaman, sa mas malalim na pagtalakay, ating malalaman na meron itong mas malalim na kahulugan. Ayon sa Transparency International, ang pinakamalaking anti-corruption non-government organization sa daigdig, ang korupsyon ay ang pag-abuso ng isang tao sa ipinagkatiwalang kapangyarihan sa kanya para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Pinalawig ng United Nations Development Program ang kahulugan na ito bilang ang korupsyon daw ay ang maling paggamit ng pampublikong kapangyarihan, tanggapan at otoridad para sa pansariling kapakinabangan. Pero ano nga ba ang kahulugan nito sa Pilipinas? Ang korupsyon at graft ay pinakahulugan ng Philippine National Anti-Corruption Framework and Strategy. Ayon dito, ang korupsyon ay ang paggamit ng pampublikong tanggapan at pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko para sa pansariling kapakinabangan. Ang graft naman ay espesipikong pinakahulugan bilang pagkuha o pagkamit ng financial gains sa pamamagitan ng pandaraya at pag-abuso ng posisyon. Sa madaling sabi, ang graft ay ang pagkuha ng pondo ng publiko o pag-abuso ng kapangyarihan para magkamit ng financial gains. Lagi nating tandaan na maaaring maganap ang isang korupsyon nang walang nagaganap na graft. Ngunit, kapag may naganap na graft, siguradong may naganap na korupsyon dahil ang graft ay isang uri ng korupsyon. Ayon pa din sa United Nations Development Program, mayroong 6 na pangunahing anyo ang korupsyon. Ito ang panunuhol, pangingikil, nepotismo, panlilinlang, pangungupit, at paglalako ng impluwensya. Unahin natin ang panunuhol o bribery. Ang panunuhol o bribery ay ang pagbibigay ng anumang bagay, salapi, o serbisyo sa isang public official kapalit ng isang pabor. Halimbawa, panunuhol na maituturing ang pagbibigay ng regalo sa mga kawani ng pamahalaan para hindi ka napapilahin pa o padaanin sa tamang proseso na kinakailangang sundin ng lahat. Tandaan na ang taong nagbigay at ang taong tumanggap ay parehong may sala kapag merong kaso ng bribery. Ikalawa, pangingikil o extortion. Ang extortion o pangingikil ay ang paggamit ng isang opisyal o tanggapan ng pananakot at pagbabanta para makakuha ng salapi at iba pang kapakinabangan. Halimbawa,
kung hindi makatarungang iniipit ng inyong barangay captain ang pag-release ng inyong business permit kapalit ng kabayaran, maituturing itong extortion. Bukod sa nepotismo, meron pa tayong tinatawag na cronyism. Halos kagaya lamang ito ng nepotismo, ngunit imbis na kamag-anak ang iyong ipasok sa mga posisyon, ito ang iyong mga kaibigan at kaalyado. Kilala din ito sa tawag na padrino system. Karaniwang nagaganap ang cronyism sa mga bagong halal na politiko, kung saan nagluluklok sila o nag-a-appoint ng mga taong nakatulong sa kanilang kampanya noong eleksyon, sa kabila ng katotohanan na ang mga taong ito ay walang kakayahan. Ika-4 ay ang panlilinlang o fraud. Ang fraud ay ang paggamit ng posisyon para sa personal na pagpapayaman. Ginagawa ito sa pamamagitan ng maling paggamit ng mga asset ng pamahalaan at pagnanakaw ng direkta sa kaban ng yaman. Kapag ang kabuuang halaga ng mga ninakaw ng isang opisyal ay nagkakahalaga na ng higit 50 million pesos, ang opisyal na ito ay nararapat ng masampahan ng mas mabigat na kaso, ang plunder o pandarambong. Si Joseph Ejercito Estrada, dating Pangulo ng Pilipinas, ay nakasuhan ng plunder, ngunit binigyan siya ng absolute pardon ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Bukod kay Joseph Ejercito Estrada, si Imelda Marcos, First Lady ni Ferdinand Marcos, ay convicted din sa kasong graft noong 2018. Ngunit patuloy itong nasa labas ng kulungan ngayong 2021 dahil sa bail o piyansa na kanyang ibinayad at sa special consideration na ibinigay sa kanya dahil daw sa katandaan nito. Ang ikalima ay ang pangungupit o embezzlement. Tinatawag din itong graft kung saan ang taong pinagkatiwalaan ng pondo o yaman ay gumawa ng mga hakbangin upang mailipat ang yaman na ito sa kanyang sariling bulsa. Ang influence peddling ay ang iligal na paggamit ng impluwensya ng pamahalaan o koneksyon sa mga taong nasa kapangyarihan upang magkamit ng pabor o makakuha ng special na pribilehiyo. Isa sa pinakatalamak na halimbawa nito ay ang pagsasabi na kamag-anak mo ang isang opisyal o politiko para makalagpas ka sa mga checkpoint o pagkakahuli sa kalsada. Makikita din ang influence peddling sa palakasan system na umiiral sa ating bansa. Kapansin-pansin na nakatatanggap ng special privileges ang mga taong may background ng politiko o opisyal sa pamahalaan kapag sila ay nag-a-apply sa trabaho o di kaya ay nag-aayos ng mga papeles. Mahalaga na ating malaman kung ano nga ba ang korupsyon at ang iba't ibang anyo nito. Bilang mamamayan, obligasyon natin na labanan ang korupsyon. Tandaan na ang bawat pisong nagagamit sa korupsyon ay pisong nababawas na para sana sa serbisyo sa mga Filipino. Ating labanan ang korupsyon. Dahil kapag ang mga korap ay natalo, lahat tayo ay panalo. Sunod po nating tatalakayin ang unemployment. Ang unemployment ay hindi lang simpleng kawalan ng trabaho. Ang structural unemployment ay nangyayari kapag hindi tugma ang skills ng manggagawa sa pangangailangan ng isang industriya. Nababahala ang Commission on Higher Education sa dumaraming bilang ng Pilipinong college graduates na walang trabaho. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, tumaas daw ng higit 2 percentage points ang bilang ng mga unemployed college graduates sa bansa mula sa bilang nito noong Disyembre. Pinapakita lang daw nito na kung sino pa ang pinakaedukadong mamamayan ay sila pa ang nahihirapang maghanap ng trabaho. Paliwanag ng CHED, hindi lang daw ito usapin ng numero sa unemployment. Kahit daw kasi may mga oportunidad sa trabaho, hindi raw tumutugma ang bilang ng mga yan sa skills o kakayahan ng mga graduates. Nito lamang Hunyo, nadagdagan ng nasa 330,000 ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Maraming graduate pero kulang sa technical skills. Samantalang ang cyclical unemployment ay dulot ng economic slowdown, pandemya, global crisis. Sa Pilipinas, mas malala ang structural unemployment dahil kulang ang technical training, industry skills, automation, and the future of work.
Sa pag-usbong na automation at artificial intelligence, nawawalang ilang manual jobs, nababawasan ng clerical work. Kung hindi maghahanda ang gobyerno at paaralan, maraming magagawa ang may iwan. Dapat ay tutok sa reskilling programs, digital literacy, lifelong learning. Para man sa youth unemployment, ang mataas na youth unemployment ay nagdudulot ng kahirapan, depresyon, kriminalidad, kawalan ng pag-asa. Kapag ang kabataan ay walang trabaho, ang kinabukasan ng bansa ay nanganganib. Kailangan ng libreng vocational training, entrepreneurship support, access sa puhunan. Minimum wage debate, may argumento na ang pagtaas ng minimum wage ay nagdudulot ng unemployment. Ngunit ayon sa ilang economic models, kapag tama ang implementasyon, tumataas ang purchasing power, lumalakas ang demand, gumagalaw ang ekonomiya. At ang huling tatalakayin natin patungkol sa child abuse. Sa pinakatahimik ngunit pinakamapanganib na problema sa lipunan ay ang child abuse. Umaabot na sa kalahating milyong batang na biktima ng sexual abuse online. Ayon po yan sa isang pag-aaral na tinalakay sa Senado. Ang malala pa, nagagamit na rin ang artificial intelligence para magmukhang hubad ang mga menor de edad sa kanilang mga litrato kahit hindi naman. Nakatutok si Ian Cruz. Naluha si Elias Ruby, di niya tunay na pangalan, sa pagharap sa pagdinig sa Senado tungkol sa paglaganap ng online sexual abuse at exploitation of children. Hinikayat niya ang mga tulad niyang biktima na basagin ang kanilang katahimikan ukol sa kanilang pinagdaanan. And if I can do it, believe in yourself that you can do it too. Kung mananatili tayong tahimik, mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata. Ayon sa DSWD, tinatarget ng mga online predator ang mga batang Pinoy dahil bukod sa kahirapan sa bansa, maraming laging naka-online kaya madaling katransaksyon. Filipinos are good in communicating in English, so this is another factor. Sa pag-aaral ng International Justice Mission Philippines at University of Nottingham, noong 2022 lamang, halos kalahating milyong bata ang naging biktima ng online sexual abuse and exploitation. Ipinapalagay na marami pa raw ang hindi na ire-report. Ang masaklap, 74% sa mga local facilitator, mga mismong kaanak o kakilala ng mga bata. Maraming kaso ang hindi naiulat dahil sa takot sa magulang o abusador. Kahihiyan ng pamilya, kakulangan ng kaalaman. May mga batang nagdudurusa sa loob ng tahanan, ngunit walang nagsasalita para sa kanila. Ang epekto ng child abuse ay hindi natatapos sa pagkabata. Ito ay nagdudulot ng trauma, anxiety, depression, difficulty sa relationship, mababang self-esteem. Maraming adult survivor ang nahihirap na magtiwala at mamuhay ng normal. Online child abuse and cyberbullying sa digital age, lumilitaw ang bagong banta. Online grooming, child exploitation, cyberbullying. Ang mga bata ay mas ma-expose ngayon sa panganib sa internet. Kailangan ng mas mahigpit na cyber laws, parental supervision, digital literacy, education, state intervention versus family rights. Mas malagang tanong, kailangan dapat makialam ang estado? Ang sagot, kapag ang kaligtasan ng bata ay nanganganib, ang estado ay may obligasyong kumilos, even kung ito ay laban sa kagustuhan ng magulang. Ngunit dapat itong gawin ng maingat, makatao, at may malinaw na legal basis. Today's topic is, what is child abuse and neglect? Types, symptoms, treatment, and diagnosis. Child abuse is considered to be any intentional mistreatment or harm of a child under the age of 18. It is considered to be a criminal offense in most of the world and is strictly prosecuted. Child abuse can lead to trauma that stays with the person throughout their life, often hindering their emotional and mental growth. Let's look at child abuse and neglect in detail. Types. There are several types of child abuse, and they often occur at the same time. Physical abuse occurs when a child is subject to physical violence with the intent to harm or injure another person.
Sexual abuse involves any sexual activity performed with a child by an adult. This includes exploitation, exposure to pornography, intercourse, and any related sexual act. Emotional abuse occurs when another person intentionally tries to harm a child's emotional well-being and self-esteem. This is usually done through emotional and verbal assault, or by rejecting and isolating a child. Medical abuse involves needlessly exposing a child to the medical care they do not need by providing false information. Along with these, child neglect is recognized as a failure to provide shelter, supervision, affection, education, or medical care to a child. The abuse is usually carried out by people close to and trusted by a child. It is important to report child abuse as soon as you recognize it. Symptoms. Children facing abuse often stay silent about it because they are confused and feel guilty for what they are going through. Some red flags that may appear are 1. Depression and anxiety. 2. A loss of self-confidence. 3. Withdrawal from usual activities and friends. 4. Displaying more aggression and moody behavior. 5. Lack of supervision. 6. Self-harm or suicide attempts. 7. Being absent from school. 8. Not wanting to go back home. 9. Rebellious behavior. Signs of physical abuse are 1. Unexplained injuries and bruises. 2. Lying about the cause of the injuries. Signs of sexual abuse include 1. Engaging in inappropriate sexual contact with other children. 2. Blood in underwear. 3. Sudden pregnancy. Signs of emotional abuse are 1. Delayed emotional development. 2. Depression. 3. Lack of self-confidence. 4. Self-esteem. 5. Social withdrawal. 6. A drop in academic performance. 7. Avoidance of certain situations. Diagnosis. Diagnosing a child can be difficult, as a child may resist talking about their emotions and what they are going through. Diagnosis typically involves 1. A physical examination. 2. X-rays and lab tests. 3. Information on a child's developmental and medical history. 4. Assessment of a child's behavior. 5. Observation of parents and caregivers. 6. Conversing with the child and their parents or caregivers. Treatment. Treatment for child abuse helps both children and parents. It is important to get a child treated as early as possible to ensure that their trauma is dealt with before it becomes ingrained in their identity. They will need immediate medical help if they have been physically or sexually abused. Regular therapy, even psychotherapy, may be required for some time to help a child 1. Learn to trust again. 2. Boost their self-esteem. 3. Learn conflict management. 4. Recognize normal behaviors and relationships. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos. Ang mga isyong ito ay hindi magkakahiwalay. Ang solusyon ay nagsisimula sa kaalaman, ngunit nagtatapos sa sama-samang pagkilos. Ako po si Gabriel Birtudaso, nagpapasalamat sa inyong oras